May mga desisyon sa buhay na kasing bigat ng daigdig. Mga desisyong sinusubok ang tibay ng puso at ang lalim ng pagtitiwala. Handa na ba kayong pakinggan ang isang kwentong magpapatunay na ang tiwala, kapag minsan nang nasira, ay parang isang salamin na hindi na kailanman muling mabubuo? Paano kung ang mismong taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo ang siya palang unti-unting wawasak nito? At sa gitna ng mga abo ng inyong pinagsamahan, doon mo ba matatagpuan ang tunay mong lakas o ang pinakamatindi mong kahinaan? Halina't samahan ninyo ako sa unang kabanata ng kwentong pinamagatang Ang Pamanang Hindi Ipagbibili. Mabigat ang bawat paghinga ni Liwayway. Ang hangin sa loob ng malamig na opisina ng abogado ay tila ninanakaw ang natitira pa niyang lakas. Sa harap niya, sa ibabaw ng makintab na lamesang mahogany, ay nakalatag ang isang dokumento, isang piraso ng papel na magiging hudyat ng opisyal na pagtatapos ng 10 taon nilang pagsasama ni Silas. Ang dulo ng itim na ballpen ay nanginginig sa pagitan ng kanyang mga daliri. Tinitigan niya iyon, ang maliit na piraso ng plastik na may hawak ng kapangyarihang burahin ang apelyidong Montenegro sa kanyang pangalan. Sa isang iglap, bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala. Ang matatamis na pangako ni Silas noong sila'y nagsisimula pa lamang. Habang buhay, Liway, ikaw at ako lang. Ang init ng mga yakap nito sa tuwing siya'y nalulungkot. Ang mga pangarap na sabay nilang binuo para sa kanilang kinabukasan. Ngayon, lahat ng iyon ay magiging isang kabanata na lamang na isasara ng isang pirma. Liway! Mahinang tawag ni Silas mula sa kabilang panig ng lamesa. Ang boses nito, na dati musika sa kanyang pandinig, ngayon ay tila isang paalala ng kanilang kabiguan. Inangat ni Liwayway ang kanyang paningin. Naroon si Silas, nakasuot ng isang mamahaling suit, ang buhok ay maayos na nakasandal, at ang mukha ay nagpapakita ng isang pekeng pag-aalala. Ang lalaking minahal niya ng higit pa sa kanyang sarili. Ang lalaking unti-unti na ring dumistansya sa kanya sa mga nagdaang taon. Ito na lang ang huli, Liway, sabi ni Silas, itinuturo ang papel. Para maayos na ang lahat, para wala nang habol ang kahit sino sa atin sa mga ari-arian ng isa't isa. A clean break, ika nga. Tumango si Liwayway, iyon naman talaga ang gusto niya. Isang tahimik at maayos na paghihiwalay. Kahit masakit, mas gugustuhin niyang maging sibilisado sila hanggang sa huli. Ayaw niya ng gulo. Alam ko, bulong niya. Ginagawa ko to para sa iyo, Liway. Patuloy ni Silas na may pilit na ngiti. Para makapagsimula ka na ng malaya. Para mahanap mo ang sarili mong kaligayahan ng walang anino ko. You deserve to be happy. Ang mga salitang yon ay dapat sanang maging kaaya-aya. Ngunit para kay Liwayway, ang mga ito'y parang mga punyal na tumutusok sa kanyang puso. Kaligayahan? Paano siya magiging masaya kung ang mundo niya ay gumuho na? Pero pinili niyang maniwala. Pinili niyang isipin na kahit sa kanilang pagtatapos, mayroon pa ring natitirang kabutihan si Silas para sa kanya. Huminga siya ng malalim at itinuon ang ballpen sa linya kung saan nakalimbag ang kanyang pangalan. Bawat guhit ng tinta ay tila isang patak ng luha, isang guhit para sa mga pangarap na nawasak, isa pa para sa mga pangakong napako, at ang huli, para sa pag-ibig na ngayoy isa na lamang alaala. Liwayway Alcantara. Ibinaba niya ang ballpen. Tapos na. Tumayo si Silas at marahang ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Salamat, Liway. Mag-iingat ka palagi. Hindi siya sumagot. Tumayo na lamang siya, kinuha ang kanyang bag, at walang lingon-likod na tinahak ang daan palabas ng opisina. Hindi niya kayang makita ang mukha ni Silas kahit isang segundo pa. Pag-uwi niya sa bahay na dati puno ng tawanan at pangarap, sinalubong siya ng isang nakabibinging katahimikan.
Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya kay Silas. Ang paborito nitong upuan sa sala, ang mga libro nito na naiwan sa estante, ang amoy ng pabango nito na tila nakakapit pa rin sa mga kortina. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kanilang kwarto. Sa ibabaw ng side table, nakatayo pa rin ang kanilang wedding picture. Kinuha niya iyon. Sa litrato, pareho silang masaya. Mga matay nagniningning sa pag-ibig at pag-asa. Sino ang mag-aakala na ang nangiting iyon ay maglalaho? Niyakap niya ang malamig na salamin ng picture frame. Doon, sa kalagitnaan ng katahimikan ng kanilang tahanang na ngayoy wasak na, bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Umiyak siya para sa 10 taong nasayang, para sa pusong nadurog, at para sa kinabukasang hindi na kailanman mangyayari. 1 linggo ang lumipas, 1 linggo ng pag-iisa at pagtanggap sa mapait na katotohanan. Sinusubukan ni Liwayway na muling buuin ang kanyang sarili, paisa-isa. Nagsimula siyang maglinis ng bahay, itinatago ang lahat ng bagay na makapagpapaalala sa kanya kay Silas. Isang umaga, habang nagkakape at sinusubukang maging normal ang lahat, binuksan niya ang kanyang social media account. Nag-i-scroll lamang siya, tinitingnan ang mga post ng kanyang mga kaibigan. Nang isang larawan ang biglang lumitaw sa kanyang feed. Isang post na kung saan nakatag si Silas. Isang digital wedding invitation. Ang disenyo ay elegante, puno ng puting bulaklak at gintong mga letra. Ngunit hindi ang disenyo ang nagpatigil sa kanyang paghinga, kundi ang mga pangalang nakasulat dito. Silas and Amihan, together with their families, invite you to celebrate their union in marriage, at sa ilalim, ang petsa, isang petsa na 2 araw na lang mula ngayon. Nabitawan ni Liwayway ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog. Kasabay nito ang pagbagsak ng kanyang puso. 1 linggo. 1 linggo pa lang mula nang pirmahan niya ang mga papeles. 1 linggo pa lang. At ngayon, ikakasal na ito sa iba. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pighati, ay biglang napalitan ng isang malamig na pakiramdam. Isang pakiramdam ng pagtataka, ng pagdududa. Hindi ito simpleng pag-move on, may mali. Mayroong isang bagay na hindi niya alam. Ang tunog ng teleponong bumagsak sa sahig, na gawa sa matigas na kahoy, ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Kasing lakas ng pagbasag ng puso ni Liwayway. Nanatili siyang nakatayo, ang mga mata ay nakapako sa screen ng telepono na nakahandusay sa sahig. Nagpapakita pa rin ng imbitasyon sa kasal. Silas and Amihan. Ang mga pangalan ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan, parang isang sirang plaka. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang buong katawan, hanggang sa manlamig ang kanyang mga kamay at manuyo ang kanyang lalamunan. Hindi siya makahinga. Tila ba ang lahat ng hangin sa mundo ay biglang naubos? 1 linggo, 7 araw, 168 oras. Ganoon lang kabilis. Ganoon lang kabilis siyang pinalitan, kinalimutan, at tinapon na parang basura. Dahan-dahan, gumuho ang kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa sahig. Ang mga kamay ay nanginginig habang pinipilit na takpan ang kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbing nagbabantang kumawala. Pero huli na ang lahat. Isang malakas at masakit na iyak ang pumunit sa katahimikan ng bahay. Hindi ito ang iyak ng kalungkutan na naramdaman niya sa opisina ng abogado. Iba ito. Ito ay iyak ng pagkakanulo. Isang iyak na may halong galit, pagkalito, at matinding sakit na hindi niya alam kung paano haharapin. Bakit, Silas? Bulong niya sa hangin. Paano mo nagawa sa akin to? Bumalik sa kanyang isipan ang mga huling buwan ng kanilang pagsasama. Ang unti-unting panlalamig ni Silas. Ang madalas nitong pag-uwi ng gabi na. Laging may dahilan na trabaho. Ang mga business trip na biglaan. Naalala niya ang isa sa mga huling business trip nito sa Cebu. Halos 2 buwan na ang nakalipas. Kailangan ko talagang pumunta, Liway. Isang malaking kliyente.
Kung makuha natin to, malaking tulong sa kumpanya, sabi nito habang nag-iimpake. Hinagkan siya nito sa noo. Isang halik na ngayon niya na pagtanto ay kasing lamig ng yelo. Mag-iingat ka doon ha? Tawagan mo ako palagi. Sagot niya noon na may buong pagtitiwala. 3 araw itong nawala. At sa 3 araw na yon, bihira itong tumawag. Laging sinasabi na abala sa mga meeting. Noong bumalik ito, may dala itong isang mamahaling scarf para sa kanya. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya naisuot yon. Para bang may kung anong nagsasabi sa kanya na hindi iyon para sa kanya. Ngayon, naiintindihan na niya. Siguro, para kay amihan talaga yon. Napakabulag ko. Sabi niya sa sarili. Ang boses ay paos. Dahil sa pag-iyak, paano ako naging ganito katanga? Paulit-ulit niyang sinisi ang sarili. Hinayaan niyang balutin siya ng pag-ibig. Hinayaan niyang maging mundo niya si Silas hanggang sa hindi na niya nakita ang mga senyales na matagal nang nasa harap niya. Isang biglaang galit ang pumalit sa kanyang pagdadalamhati. Isang galit na nagbigay sa kanya ng lakas para tumayo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Hindi siya pwedeng magmukmok lang dito. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Kinuha niya ang kanyang telepono at walang pag-aalinlangang tinawagan ang numero ni Silas. Kailangan niyang marinig ang paliwanag mula mismo dito. Kailangan niyang marinig kung paano nito sasabihin sa kanya na ang lahat ng kanilang pinagsamahan ay isa lamang malaking kasinungalingan. Nagring ang telepono. 1, 2, 3. Walang sumasagot. Sinubukan niya ulit. Nagring ito ng paulit-ulit hanggang sa automatikong maputol ang tawag. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Siyempre, bakit pa nga ba ito sasagot? Tapos na ang kailangan nito sa kanya. Nakuha na nito ang gusto nito. Ang kanyang pirma, ang kanyang kalayaan. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, bigla niyang naalala ang pagmamadali ni Silas sa opisina ng abogado. Ang paraan kung paano nito itinuro ang linya para sa kanyang pirma na tila ba ayaw nitong basahin niya nang maigi ang nilalaman ng dokumento. Isang pakiramdam ng matinding kaba ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. Ano nga ba talaga ang pinirmahan niya? Nagmamadali siyang umakyat sa kanilang dating kwarto at nagtungo sa isang lumang aparador. Sa pinakailalim na bahagi nito, may isang kahon na puno ng mga lumang papeles at dokumento. Mga papeles na minana pa niya sa kanyang mga yumaong magulang. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang maalikabok na kahon. Sa loob, nakita niya ang isang makapal na folder. Binuksan niya ito at bumungad sa kanya ang isang lumang dokumento. Ang orihinal na titulo ng lupa na ipinamana sa kanya. Ang nag-iisang lupain ng pamilya Alcantara, kung saan nakatayo ang bahay ng kanyang mga ninuno at kung saan nakalibing ang kanyang mga magulang. Tinitigan niya ang titulo. Ito ang kanyang pinakamahalagang yaman, hindi dahil sa pera, kundi dahil ito ang nag-iisang alaala ng kanyang pamilya. Bigla, may naalala siya. Ang resibong ibinigay sa kanya ng notaryo pagkatapos niyang pumirma. Isang manipis na piraso ng papel na isiniksik lang niya sa loob ng kanyang bag. Kinuha niya ang kanyang bag at hinalungkat ang laman nito. At naroon nga, lukot-lukot sa isang sulok. Inilatag niya ang resibo sa tabi ng orihinal na titulo ng lupa. Nananakit ang kanyang mga mata habang pinipilit basahin ang mga malabong letra sa resibo. At doon, sa ilalim ng deskripsyon ng dokumento, nakita niya ang isang serye ng mga numero. TCT number T10434. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin sa lumang titulo ng lupa na nasa kanyang mga kamay. Sa kanang itaas na bahagi, nakasulat sa malalaki at malinaw na letra, Transfer Certificate of Title number T14344.
Nagtugma ang mga numero. Sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay sa kanyang isipan ay biglang nawala at napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang hangin ay tila tumangging pumasok sa kanyang mga baga. Ang dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo. Hindi lang ang kanilang pagsasama ang tinapos ng kanyang pirma. Ibinenta niya ang kanyang pamana, ang alaala ng kanyang mga magulang, ang kanyang buong pagkatao, at ang lahat ng yon para sa halagang hindi niya alam. Bumagsak ang titulo mula sa kanyang mga kamay. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Parang bombang sumabog sa harap ni Liwayway ang katotohanan. Ang mga numero sa titulo at sa resibo ay nagsayaw sa kanyang paningin hanggang sa ang lahat ay naging isang malabong imahe na lamang. Napahawak siya sa kanyang dibdib, pilit na hinahabol ang kanyang hininga na tila tinakasan na siya ng tuluyan. Nalinlang siya. Hindi lang siya niloko sa pag-ibig, tinanggalan din siya ng dangal at ng nag-iisang yaman na iniwan ng kanyang mga magulang. Ang lupaing iyon ay hindi lang isang piraso ng propiedad. Iyon ang kanyang ugat, ang kanyang kasaysayan, ang huling koneksyon niya sa mga taong nagbigay buhay sa kanya. At ipinamigay niya iyon. Ipinagpalit sa mga matatamis na kasinungalingan ng isang demonyo. Isang matinding takot ang biglang bumalot sa kanya. Takot na mas matindi pa sa sakit ng paghihiwalay. Ito ay takot ng isang taong nawalan ng lahat. Hindi. Hindi siya papayag. Isang biglaang lakas na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao ang nagtulak sa kanya para kumilos. Mabilis niyang pinulot ang titulo at ang resibo mula sa sahig. Nanginginig ang mga kamay. Isinilid niya ang mga ito sa kanyang bag. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng isang taong lalaban para sa kanya. Naalala niya ang sinabi ng kanyang kaibigan na si Marisa ilang buwan na ang nakalipas. Kung sakaling kailangan mo ng abogado, Liway, puntahan mo si Attorney Valdez. Bata pa pero napakagaling at matulungin. Iyon ang kanyang tanging pag-asa. Walang pag-aaksaya ng oras, kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at kumaripas palabas ng bahay. Hindi na niya inisip ang kanyang itsura, ang kanyang gusot na damit, ang kanyang magulong buhok, ang kanyang mga matang namumugto sa kaiiyak. Ang tanging nasa isip niya ay ang makarating sa opisina ng abogadong iyon. Habang nagmamaneho, ang mga lansangan ng Talavera ay tila mga aninong mabilis na dumadaan. Ang bawat ilaw trapiko, ang bawat busina, ay tila isang dagdag na pasakit sa kanyang kumakalam na sikmura. Ang mga alaala ng kanyang ama na nagtatanim sa lupain, ang kanyang ina na naghahabi sa ilalim ng puno ng mangga. Lahat ay bumabalik sa kanya. Mga multo ng isang masayang kahapon na ngayon ay nanganganib na mabura. Nang makarating siya sa maliit, ngunit disenteng gusali kung saan naroon ang opisina ni Attorney Valdez, halos takbuhin niya ang hagdanan, paakyat sa ikalawang palapag. Ang pintuan na may nakasulat na Valdez Law Office ay tila isang sagradong lugar para sa kanya sa mga sandaling iyon. Pagpasok niya, isang batang lalaki na nakasuot ng malinis na polo barong ang bumati sa kanya. Ito ay si Attorney Lino Valdez. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng bahagyang pagkagulat nang makita ang desperadong itsura ni Liwayway, ngunit agad itong napalitan ng isang kalmado at profesional na ekspresyon. "Good morning, ma'am. How can I help you?" Tanong nito sa isang mahinahon na boses. "Attorney," halos pabulong na sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay basag. "Kailangan ko po ng tulong ninyo." Inilahad siya ni Lino sa isang upuan sa harap ng kanyang mesa. "Please have a seat. Huminga po muna kayo ng malalim." Nanginginig na inilabas ni Liwayway ang mga dokumento mula sa kanyang bag at ipinatong ang mga ito sa mesa. Ang titulo at ang resibo. "Attorney, niloko po ako ng asawa ko.
Well, dating asawa, sabi niya, pilit na pinipigilan ang muling pag-agos ng kanyang mga luha. Pinapirma niya ako sa isang dokumento. Akala ko, para lang sa maayos na paghihiwalay namin. Pero hindi na niya matapos ang kanyang sasabihin. Kinuha ni Lino ang mga papel at sinuri ang mga ito ng may buong atensyon. Sa bawat segundong lumilipas sa katahimikan, lalong bumibilis ang tibok ng puso ni Liwayway. Pagkaraan ng ilang minuto, marahang ibinaba ni Lino ang mga dokumento. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng awa at seryosong pag-aalala. Mrs. Alcantara, Liwayway. Pagtatama nito sa sarili. Ang pinirmahan ninyo ay hindi isang simpleng kasulatan. This is a deed of absolute sale. Kahit alam na niya, ang marinig ang mga salitang iyon mula sa isang abogado ay parang isang martilyong humampas sa kanyang dibdib. Ibig sabihin po ba? Ibig sabihin, malungkot na pagpapatuloy ni Lino, ay legal ninyong inilipat ang buong pagmamay-ari ng lupaing ito sa pangalan ni Mr. Silas Montenegro. Itinuro nito ang isang maliit na detalye sa resibo. At base sa nakasulat dito, ang halaga ng pagkakabili ay ₱1. ₱1. Sa puntong yon, tuluyan nang bumigay si Liwayway. Humagulgol siya ng malakas, walang pakialam kung sino man ang makarinig. Ang lahat ng sakit, galit at pagkadurog ay lumabas sa anyo ng mga luhang hindi mapigilan. Ang tanga-tanga ko, sabi niya sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Nagtiwala ako sa kanya ng buong buo. Ibinigay ko ang lahat. Bakit? Bakit niya kailangang gawin to? Hinayaan lamang siya ni Lino na ilabas ang lahat ng kanyang sakit. Hindi ito nagsalita. Hindi ito umalis. Naghintay lamang ito nang may pasensya hanggang sa unti-unting humupa ang kanyang pag-iyak. Nang sa wakas ay tumigil siya, binigyan siya nito ng isang basong tubig. Hindi ka tanga, Liwayway, sabi ni Lino sa isang matatag na boses. Biktima ka. Biktima ka ng isang panlolokong pinagplanuhang mabuti. Ang pagtitiwala ay hindi isang kahinaan. Ang pananamantala sa tiwalang yon, iyon ang krim. Ang mga salitang yon ay tila isang sinag ng liwanag sa madilim niyang mundo. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng kawalan ng pag-asa, ay nagsimulang mag-apoy sa galit. Ang mga luhang dumaloy ay tila naghugas sa kanyang kahinaan at nag-iwan ng isang matibay na determinasyon. Tinitigan niya si Attorney Valdez nang diretso sa mga mata. Ang kanyang boses, nang muli siyang magsalita, ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag at puno ng isang bagong tuklas na lakas. Tulungan mo ako, attorney, sabi niya. Kailangan kong bawiin ang para sa akin, hindi para sa pera, kundi para sa alaala ng aking mga magulang, para sa aking dangal. Tumango si Lino, isang maliit na ngiti ng paghanga ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang liwayway na kailangan niya para manalo sa laban. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, sagot nito. Pero kailangan nating kumilos ng mabilis. Siguradong ipoproseso na niya ang paglipat ng titulo sa pangalan niya. Kapag nangyari yon at naibenta niya sa iba, mas magiging komplikado ang lahat. Ano po ang dapat nating gawin? Tanong ni Liwayway, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng kanyang kandungan. Huminga ng malalim si Lino, tila nag-iisip ng pinakamabisang stratehiya. Maari tayong magsampa ng kaso para ipawalang bisa ang kontrata base sa panlilinlang, pero aabutin yon ng buwan, kung hindi man taon. Sa panahong yon, malaki na ang pinsalang magagawa niya. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Nakikita ni Liwayway ang pag-aalala sa mga mata ng abogado. Mayroon bang ibang paraan? Halos pabulong niyang tanong. Sumandal si Lino sa kanyang upuan. Ang mga mata ay nakatitig kay Liwayway, tila sinusukat ang kanyang katatagan. Mayroon, sabi nito.
Ang boses ay seryoso. Isang paraan na mabilis at malakas ang epekto. Ngunit nangangailangan ito ng matinding tapang mula sa iyo. Napatuwid ng upo si Liwayway. Kahit ano po, attorney, gagawin ko. Kailangang pigilan natin siya sa puntong hindi niya inaasahan, paliwanag ni Lino. Sa sandali ng kanyang pinakamalaking tagumpay. Sa lugar kung saan naroon ang lahat ng mahahalagang tao sa buhay niya, kailangan nating ilantad ang kanyang panloloko sa harap ng lahat. Naguluhan si Liwayway. Saan po? Tumingin si Lino sa kanya ng diretso. Ang bawat salita ay may bigat. Mayroon tayong isang pagkakataon para pigilan sila at iyon ay sa araw ng kasal. Ang mga salitang binitiwan ni Attorney Lino Valdez sa araw ng kasal ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Liwayway na parang isang basag na kampana. Sa simula, isang matinding takot ang kanyang naramdaman. Ang harapin si Silas sa mismong araw ng tagumpay nito sa harap ng daan-daang tao? Tila isa yung misyon na imposible, ngunit habang tinititigan niya ang determinadong mukha ng kanyang abogado, ang takot ay unti-unting napalitan ng isang nag-aalab na galit. Tama si Lino. Anong silbi ng isang kasong aabutin ng taon? Sa panahong yun, ang lupa ng kanyang mga magulang ay maaaring isa ng kondominium o shopping mall. Kailangan niyang kumilos ngayon. Kailangan niyang bawiin ang kanyang dangal sa parehong paraan kung paano ito kinuha sa kanya, biglaan at walang awa. Gagawin ko, mariing sabi ni Liwayway, at sa pagkakataong yon, naramdaman niya ang pagdaloy ng isang bagong lakas sa kanyang mga ugat. Ang mga sumunod na araw ay naging isang malabo at mabilis na paghahanda. Ang kalungkutan na bumalot sa kanya sa loob ng isang linggo ay napalitan ng isang matinding pokus. Sa ilalim ng gabay ni Lino, sinimulan nilang buuin ang kanilang kaso, hindi para sa korte, kundi para sa korte ng publiko. Unang hakbang nila ay ang tawagan ng ilang dating katrabaho ni Silas. Isa sa mga ito ay si Mang Rene, isang matandang accountant na may utang na loob sa ama ni Liwayway. Sa simula ay nag-aalangan itong magsalita. Takot na madamay. Ngunit sa pakiusap ni Liwayway, unti-unti itong bumigay. Pasensya na, Hija, sabi ni Mang Rene sa kabilang linya. Ang boses ay nanginginig. Hindi ko masabi ang lahat. Pero madalas kong marinig si Silas na ipinagmamalaki yung malaking investment na malapit na niyang makuha. Isang malaking lupa raw sa Talavera. Sabi niya, iyon daw ang magiging susi para tuluyan na siyang makapasok sa pamilya ng mga Del Rosario. Ang bawat salita ni Mang Rene ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Liwayway. Hindi lang pala simpleng kasakiman. Ginamit siya ni Silas bilang isang hagdanan para sa sarili nitong ambisyon. Sa kanilang opisina, tinuruan siya ni Lino kung paano dapat harapin ang araw na yon. Hindi lang ito tungkol sa mga legal na dokumento, ito ay tungkol sa sikolohiya. Kapag kaharap mo na sila, Liwayway, huwag kang iiyak. Mahigpit na bilin ni Lino habang sila'y nag-e-ensayo. Ang luha sa mga mata nila ay kahinaan. Gusto nilang makita kang durog. Huwag mong ibibigay sa kanila ang satisfaksyong yon. Tumingin ka ng diretso sa kanilang mga mata. Magsalita ka ng malinaw at matatag. Hawak mo ang katotohanan. Iyon ang iyong sandata. Sa bawat araw na lumilipas, may nagbabago kay Liwayway. Isang umaga, paggising niya, tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang nakita niya ay isang babaeng may mahabang buhok na pagod na ang mga mata at may bakas ng kalungkutan sa muka. Ang babaeng ito ang hinayaan ng sarili na maloko at masaktan. Kinahapunan, pumasok siya sa isang salon. Putulin niyo po, sabi niya sa stylist, walang bakas ng pag-aalinlangan. Hanggang balikat. Habang isa-isang bumabagsak sa sahig ang mahahabang hibla ng kanyang buhok,
Pakiramdam niya ay kasabay nitong nalalaglag ang bigat ng kanyang kahapon. Ang bawat gupit ng gunting ay isang pagputol sa ugnayan niya sa dating liwayway na mahina at sunod-sunuran. Paglabas niya ng salon, ibang tao na ang kanyang nakita sa salamin ng bintana. Isang babaeng may modernong gupit na nagbigay diin sa kanyang mga panga at nagpalabas ng tapang sa kanyang mga mata. Kinabukasan, itinapon niya ang lahat ng kanyang mga bestidang maluluwag at may kupas na kulay. Pinalitan niya ang mga ito ng mga damit na may matitingkad na kulay at matatapang na linya. Sa gabi bago ang araw ng kasal, muli siyang humarap sa salamin sa kanyang kwarto. Ang babaeng nakatitig pabalik sa kanya ay hindi na ang liwayway na umiiyak isang linggo na ang nakalipas. Ang babaeng ito ay may apoy sa mga mata. Isang babaeng nasugatan. Oo, ngunit hindi sumuko. Isang babaeng handa ng lumaban. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at ipinangako sa kanyang sarili, sa kanyang refleksyon at sa alaala ng kanyang mga magulang. Hindi na ako iiyak, hindi na kailanman. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Lino, may bitbit na isang mahabang garment bag. Nakuha ko na ang lahat ng kailangan natin para bukas, sabi nito. Ang certified true copy ng deed of sale, ang affidavit mula kay Mang Rene, at ang kopya ng imbitasyon na magpapatunay kung gaano kabilis ang mga pangyayari. Handa ka na ba? Tumango si Liwayway. Handa na ako. Ngumiti si Lino. Inabot nito sa kanya ang garment bag. May isa pa pala. Para masigurado nating sa'yo mapupunta ang lahat ng atensyon. Nagtatakang binuksan ni Liwayway ang zipper. Sa loob, isang damit ang nakasabit. Isang simple, ngunit napakagandang sheath dress. Hindi ito puti na parang sa pangkasal at hindi rin ito itim na parang sa pagluluksa. Ang kulay nito ay emerald green, isang kulay ng kapangyarihan, ng katatagan at ng bagong simula. Tumingin si Liwayway kay Lino. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Isuot mo yan bukas, sabi ni Lino. Ang kanyang boses ay seryoso, ngunit puno ng pag-asa. Ito ang isusuot mo sa araw ng pagtutuos. Perpekto. Iyon ang nag-iisang salita sa isipan ni Silas Montenegro habang pinagmamasdan niya ang kanyang sarili sa isang dambuhalang salamin sa loob ng kanyang private suite sa Hacienda de Amor. Ang kanyang barong Tagalog na gawa sa pinakamahal na pinya fabric at may disenyong bordado ng kamay ay perpektong lapat sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay makintab at maayos ang pagkakalagay. Ang kanyang sapatos na gawa sa Italianong katad ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ngumiti siya sa kanyang refleksyon. Ito ang ngiti ng isang panalo. Ang nangiti ng isang lalaking nakuha ang lahat ng kanyang pinangarap. Sa labas ng bintana, tanaw niya ang malawak na hardin ng hasyenda na napapalamutian ng libu-libong puting rosas, ang mga bisita, ang mga pinakamayayaman at pinaka-impluensyal na pamilya sa buong rehiyon ay nagsisimula ng dumating, sakay ng kanilang mga mamahaling sasakyan. Maya-maya lang, maglalakad siya sa gitna ng mga taong ito, hindi na bilang si Silas Montenegro na isang simpleng manager, kundi bilang si Don Silas Montenegro, ang asawa ng nag-iisang tagapagmana ng imperyo ng mga Del Rosario. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang maalala niya si Liwayway. Marahil sa mga oras na ito ay nasa bahay lang ito, umiiyak at niyayakap ang mga lumang litrato nila. Kawawang Liwayway, masyadong mabait, masyadong mapagtiwala. Ginamit niya ang kahinaang yon laban dito at nagtagumpay siya nang walang kahirap-hirap. Ang pirma nito sa deed of sale ang huling susi na nagbukas ng pinto para sa kanya patungo sa buhay na ito. Ang lupaing iyon, ang kanyang pamana, ay malapit ng maging pundasyon ng isang high-end subdivision
na lalo pang magpapayaman sa kanya. Lahat ay may halaga, bulong niya sa kanyang sarili. At para sa kanya, ang 10 taon nilang pagsasama ni Liwayway ay isang maliit na bayad lamang para sa karangyaan na tinatamasa niya ngayon at sa mga darating pang panahon. Isang katok sa pinto ang pumukaw sa kanyang pag-iisip. Pumasok ang ama ni Amihan, si Don Ricardo del Rosario, isang matikas na lalaki na may mga matang tila laging sumusuri sa iyong pagkatao. "Handa ka na ba, iho?" tanong ni Don Ricardo habang inaabot kay Silas ang isang kopita ng brandy. "Opo, Don Ricardo. Higit pa sa handa," sagot ni Silas, tinatanggap ang inumin. "Good," sabi ng matanda. Umupo sa isang silyang balat. "I was just reviewing the initial development plans you sent over for the Talavera property. Ambitious. I like it. Once the title is officially transferred, we can start breaking ground." Isang alon ng pagmamalaki ang dumaloy sa katawan ni Silas. "Of course, sir. The return on investment will be massive. I guarantee it." "Siguraduhin mo lang," sabi ni Don Ricardo na may matalim na tingin. "My daughter sees something in you. Don't disappoint her. Don't disappoint me." "I won't, sir," mabilis na sagot ni Silas. Naramdaman ang bigat ng bawat salita ng matanda. Nang makaalis na si Don Ricardo, muling humarap si Silas sa salamin. Ang pag-uusap na yon ay isang paalala kung gaano kataas ang pusta sa araw na ito. Walang puwang para sa pagkakamali. Biglang umilaw ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang text message mula kay Amihan. "Huwag kang magkakamali, mahal." Ngayon ang pinakamahalagang araw. Ngumiti si Silas. Kahit sa text, ramdam niya ang pagkasabik at ang pagiging palakontrol ni Amihan. Iyon ang isa sa mga nagustuhan niya dito. Hindi ito tulad ni Liwayway na laging sumusunod. Si Amihan ay palaban, matalino, at alam kung ano ang gusto. Isang perpektong kasosyo sa krimen kung iisipin. Ilang sandali pa, pumasok na ang kanyang best man. Oras na. Habang naglalakad siya patungo sa altar, ang organ ay tumutugtog ng isang maringal na himig. Ang lahat ng mga mata ay nasa kanya. Nakikita niya ang paghanga, ang inggit, ang respeto. Sinasamba niya ang bawat segundo nito. Nang makarating siya sa dulo, humarap siya sa malaking pinto ng simbahan. Ang kanyang puso ay kumakabog. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa matinding pananabik. Ito na ang simula ng kanyang bagong buhay. Ang simula ng kanyang paghahari. Nagsimulang tumugtog ang bridal chorus. Dahan-dahang bumukas ang mga pinto. Nakita niya ang kanyang magiging asawa, si Amihan, na parang isang anghel sa kanyang puting trahe de boda. Maganda, makapangyarihan, perpekto. Nagsimula ang seremonya. Ang mga salita ng pari ay tila isang malayong ugong na lamang sa kanyang pandinig. Ang kanyang isip ay lumilipad na. Iniisip ang kanilang honeymoon sa Europa, ang mga business deal na kanyang isasara, ang buhay na wala ng hangganan, hanggang sa dumating ang sandaling iyon. Kung mayroon mang tumututol sa kasalang ito, nagsalita ang pari. Ang boses ay umaling-awngaw sa buong simbahan. Magsalita na siya ngayon o manahimik magpakailanman. Isang sandali ng sagradong katahimikan ang bumalot sa paligid. Ngumiti si Silas sa kanyang sarili. Siyempre walang tututol. Ang lahat ay perpekto. Ngunit bigla, blag, isang malakas na tunog ang gumambala sa lahat. Ang malaki at mabigat na pinto sa likuran ng simbahan ay bumukas ng malakas. Ang lahat ng ulo ay lumingon. Ang sikat ng araw mula sa labas ay lumikha ng isang silhweta sa bukana ng pinto. Isang babae, nakatayo doon ng tuwid at may dignidad. Habang dahan-dahan itong humahakbang papasok, papalayo sa liwanag, unti-unting luminaw ang kanyang muka sa paningin ni Silas. Ang kanyang ngiti ay nagyelo sa kanyang mga labi.
Ang kanyang puso ay biglang huminto sa pagtibok. Hindi, hindi maari. Si Liwayway. Nakatayo si Liwayway sa bukana ng simbahan. Ang kanyang emerald green na damit ay isang matapang na contrast sa dagat ng mga pastel na kulay na suot ng mga bisita. Bawat mata ay nakatuon sa kanya. Mga titig na puno ng pagtataka, pag-uusisa, at paghuhusga. Ang hangin ay naging mabigat, halos mahirap lang hapin. Para sa isang sandali, naramdaman niya ang pagyanig ng kanyang mga tuhod. Ang daan-daang pares ng mga matang nakatitig sa kanya ay tila mga pisikal na bigat na gustong magpabagsak sa kanya. Ngunit pagkatapos, nakita niya ang mukha ni Silas sa dulo ng pasilyo. Ang mukha na puno ng pagkabigla at dahan-dahang napapalitan ng galit. Ang parehong mukha na nagsinungaling sa kanya. Nangumiti sa kanya habang ninanakaw ang kanyang kinabukasan. Ang alaala ng pagkakanulo ay naging isang apoy na muling nagpaalab sa kanyang determinasyon. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang kanyang sarili, at sinimulan ang kanyang paglakad. Hindi ito ang kanyang unang paglakad sa pasilyong ito. 10 taon na ang nakalilipas. Nilakad niya ang parehong daan na ito. Nakaputing bestida, ang kanyang puso ay puno ng pangarap. Patungo sa lalaking akala niya ay kanyang habang buhay. Ngayon, nilalakad niya ito muli, hindi bilang isang nobya, kundi bilang isang tagapaghatid ng katotohanan. Step, step, step. Ang bawat tapak ng kanyang takong sa marmol na sahig ay umaling-awngaw sa nakabibinging katahimikan. Hindi ito isang paglakad ng kahihiyan. Ito ay isang martsa. Isang martsa para sa katarungan. Naririnig niya ang mga bulungan ng mga tao. Sino yan? Di ba yan yung ex-wife? Anong ginagawa niya dito? Nakakahiya. Hindi niya pinansin ang mga ito. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa 2 tao sa altar. Si Silas, na ngayon ay namumutla na, at si Amihan, na nananatiling kalmado, ang mukha ay parang isang blangkong maskara na mahirap basahin. Nang sa wakas ay makarating siya sa harap. Ilang hakbang na lamang ang layo mula sa kanila. Huminto siya. Ang buong mundo ay tila huminto rin, nag-aabang sa kanyang susunod na gagawin. Anong ginagawa mo dito, Liwayway? Ang nanggigigil na bulong ni Silas, sapat lang para marinig nilang tatlo. Umalis ka na! Huwag kang gumawa ng eksena. Sinubukan ni Silas na senyasan ang 2 security guard na nakaposisyon malapit sa altar. Ngunit bago pa man sila makakilos, nagsalita na si Liwayway. Ang kanyang boses, hindi pa sigaw, ngunit malinaw, matatag, at puno ng awtoridad, ay umalingaw-ngaw sa buong simbahan sa tulong ng lapel mic ng pari. Huminahon ka, Silas, sabi niya, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ako naparito para tumutol sa kasal. Isang kolektibong paghinga ng kaluwagan ang narinig mula sa mga bisita. Napakunot naman ang noo ni Silas, naguguluhan. Narito ako, pagpapatuloy ni Liwayway, ang kanyang boses ay bahagyang tumaas, para singilin ang isang manloloko. At sa hudyat na yon, ang tensyon sa loob ng simbahan ay bumalik. Mas matindi pa kaysa kanina. Mula sa isang bulsa ng kanyang damit, kinuha ni Liwayway ang isang nakatuping papel, ang kopya ng Deed of Absolute Sale. Dahan-dahan niya itong ibinuklat. 1 linggo na ang nakalipas. Nagsimula siyang magkwento. Ang kanyang boses ay parang isang narrator sa isang trahedya. Ang lalaking ito na nakatayo sa inyong harapan ay nakiusap sa akin na pirmahan ng isang dokumento para daw sa isang mapayapang paghihiwalay. Ako, dahil sa aking pagtitiwala, ay pumirma. Tumingin siya sa mga bisita, sa mga magulang ni Silas na ngayon ay hindi na mapinta ang mukha, sa mga Del Rosario na halatang naguguluhan. Ang hindi ko alam, patuloy niya, ay ang pinirmahan ko pala ay ang pagbebenta ng nag-iisang lupain
na pamana sa akin ng aking mga magulang, ang lupain kung saan sila nakalibing. At alam niyo ba kung magkano niya ito binili? Huminto siya, hinahayaan ng tanong na mag-iwan ng marka sa isipan ng lahat. ₱1. Isang malakas na agawan ng hininga ang narinig mula sa mga tao. Ang mga bulungan ay naging hayagang pag-uusap. Hindi totoo yan, sigaw ni Silas. Ang kanyang pagkukunwari ay tuluyan ng gumuho. Nababaliw na siya. Gawa-gawa niya lang yan dahil sa selos. Hindi niya matanggap na may iba na akong mahal. Selos? Mahinahong tanong ni Liwayway. Tila hindi natinag sa pagsigaw ni Silas. Siguro nga, Silas. Pero ang dokumentong ito, na may pirma mo at may selyo ng notaryo, hindi ito nagsaselos. Nagsasabi lang ito ng katotohanan. Iniangat niya ang papel para makita ng lahat. Ang mukha ni Silas ay nag-iba-iba ng kulay mula puti, pula, hanggang sa kulay abo. Nawalan na siya ng sasabihin, nahuli na siya. Ngunit hindi pa tapos si Liwayway. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin sa babaeng nakaputing bestida, ang babaeng naging dahilan ng lahat ng ito. At ikaw, sabi ni Liwayway, ang kanyang boses ay may bahid ng awa, ngunit may talim. Ikaw, Miss Del Rosario, alam mo ba na ang lupang ipinangako niya sa iyo bilang pundasyon ng inyong kinabukasan ay ninakaw niya mula sa akin? Ang lahat ng mata ay napunta ngayon kay Amihan, nag-aabang sa kanyang reaksyon. Inaasahan ng lahat na makita siyang umiyak, masaktan o magalit. Inaasahan nilang makita ang isang biktima tulad ni Liwayway. Ngunit ang hindi nila inaasahan ay ang susunod na nangyari. Ang tanong ni Liwayway ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang akusasyon na naghihintay ng sagot. Ang lahat ng tao sa simbahan, maging si Liwayway, ay nag-aabang sa reaksyon ni Amihan. Inaasahan nilang lahat ang parehong eksena mula sa mga pelikula. Ang nobya ay iiyak, sasampalin ng nobyo, at tatakbo palabas ng simbahan sa gitna ng kahihiyan. Ngunit si Amihan del Rosario ay hindi isang ordinaryong nobya. Sa halip na umiyak, isang malamig at kalkuladong ngapamngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang perpektong pulang mga labi. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ang ngiting nagpadala ng kilabot sa gulugod ni Liwayway. Walang salitang lumabas sa bibig ni Amihan. Sa halip, sa isang kilos na puno ng kumpiyansa at kapangyarihan, marahan siyang lumakad patungo sa lectern ng pari at kinuha ang mikropono. Ang kanyang mamahaling trahe de boda ay marahang sumayad sa sahig habang siya'y gumagalaw, ang tanging tunog sa nakabibinging katahimikan. Itinaas niya ang mikropono sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay tinitigan si Liwayway. Ngunit ang kanyang tingin ay tila tumatagos dito na parang isa lamang itong langaw na gumambala sa kanyang araw. Alam ko, sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Pinalakas ng sound system ng simbahan. Isang naguguluhang bulungan ang kumalat sa mga bisita. Maging si Silas ay napatingin kay Amihan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Ngumiti ng mas malapad si Amihan na tila nasiyahan sa reaksyon ng lahat. Sa katunayan, pagpapatuloy niya, bawat salita ay mabagal at may diin. Ideya ko ang lahat ng ito. Kung ang unang pahayag ni Liwayway ay isang bomba, ang sinabi ni Amihan ay isang lindol na yuumanig sa pundasyon ng buong simbahan. Maging si Liwayway ay napaatras, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang babaeng inaakala niyang isa ring biktima ay ang mismong may akda pala ng kanyang pagdurusa. Anong ibig mong sabihin? Nauutal na tanong ni Silas. Ang takot ay nagsisimula nang gumapang sa kanyang boses. Binalingan siya ni Amihan ng tingin at sa unang pagkakataon,
Nakita ni Silas ang tunay na kulay ng babaeng kanyang pakakasalan. Isang tingin na kasing lamig at kasing talim ng yelo. Simple lang, mahal, sabi ni Amihan. Ang salitang mahal ay puno ng panunuya. Hindi ako magpapakasal sa isang lalaking basta-basta lang. Kailangan ko ng isang kasosyo, isang asawang kasing talino at kasing ganid ko. Isang lalaking kayang gawin ang lahat para sa kapangyarihan at pera. Kaya gumawa ako ng isang pagsubok. Iginawin niya ang kanyang kamay na parang isang reynang nagpapaliwanag sa kanyang mga utusan. Ang pagsubok ay kung kaya mong kunin ang pinakamahalagang bagay mula sa kahinaan ng iba nang walang awa. Ang lupa ni Liwayway, iyon ang premyo, at ang pagpirma niya, iyon ang hudyat na pasado ka na sana. Si Liwayway ay nakatayo roon, nagyayelo, habang pinoproseso ang lahat. Ang kanyang laban para sa katarungan, ang kanyang paghihirap, ang kanyang pagbangon. Lahat pala ay isang laro lamang para sa mayamang babaeng ito. Isang palabas, isang pagsubok. Pasado na sana siya. Pag-uulit ni Amihan, tinititigan si Silas na ngayon ay nanginginig na sa takot. Pero ang hindi niya alam, may isa pa akong huling pagsubok. Ang ngiti ay tuluyang naglaho sa mukha ni Amihan. Ang natira ay isang maskara ng purong pagkasuklam. At sa pagsubok na yon, sabi niya, ang kanyang boses ay bumaba. Naging isang mapanganib na bulong. Bigo ka! Bago pa man makapag-react si Silas, gumawa si Amihan ng isang maliit na senyas gamit ang kanyang kamay patungo sa likuran ng simbahan. Ang lahat ay muling napalingon. Mula sa pintuan, pumasok si Attorney Lino Valdez at sa likuran niya, 2 unipormadong pulis ang kasama. Ang mundo ni Silas ay tuluyan ng gumuho. Ang mga bisita ay nagsimulang magkagulo, naglalabasan ng mga telepono para kunan ng video ang eskandalo. Amihan, anong ibig sabihin nito? Anong ginagawa nila dito? Desperadong sigaw ni Silas. Hindi na siya pinansin ni Amihan. Sa halip, nagsalita ito sa mikropono para marinig ng lahat. Ang kanyang boses ay ang huling pako sa kabaong ni Silas. Ang huling pagsubok ay simple lang. Katapatan. Katapatan, hindi sa iba, kundi sa akin. Ang kasunduan ay tayo ang magiging pinakamakapangyarihang mag-asawa. Pero anong ginawa mo? Tumingin siya sa mga pulis. Pagkatapos ay kay Silas. Sa likod ko at sa likod ni Liwayway, deklara niya, nalaman kong may iba ka pa palang babae. Isang mas bata, isang sekretarya sa kumpanya mo. Akala mo hindi ko malalaman? Ako ang may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo, Silas. Walang nakakalampas sa akin. Isang malakas na ang narinig mula sa mga tao. Ang iskandalo ay mayroon pa palang isang mas malalim na butas. Ang isang manloloko sa pag-ibig. Pagtatapos ni Amihan, habang binibitiwan ang mikropono na may malakas na kalabog, ay isang manloloko sa lahat ng bagay. Hindi kita mapagkakatiwalaan sa negosyo at siguradong hindi kita mapagkakatiwalaan sa buhay ko. Tapos na ang laro, Silas. Ang buong simbahan ay sumabog sa isang malaking kaguluhan. Ang buong Hacienda de Amor ay sumabog sa isang kaguluhang hindi mapigilan. Ang sagradong seremonya ng kasal ay naging isang sirko ng eskandalo. Si Liwayway, na kanina lang ay sentro ng atensyon, ay tila naging isang manonood na lamang sa isang palabas na mas malaki at mas komplikado pa kaysa sa kanyang inakala. Nakatayo siya roon, hindi makagalaw, habang pinapanood ang pagbagsak ng lalaking minsan niyang minahal. Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Nagwawalang sigaw ni Silas habang sinusubukang kumawala sa pagkakahawak ng 2 pulis. Amihan, mahal, pakiusap. Huwag mong gawin sa akin to. Mag-usap tayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon, hindi nakatuon kay Liwayway,
kundi sa babaeng naglalakad na ngayon papalayo sa altar. Si Amihan ay hindi man lang lumingon. Bawat hakbang niya ay kalmado at may dignidad na para bang ang gulo sa kanyang likuran ay hindi umiiral. Ang kanyang puting trahe de boda ay marahang kumakaway, isang simbolo ng kapayapaan sa gitna ng digmaan na siya mismo ang nagsimula. Hinawakan ng mga pulis ang mga braso ni Silas at sinimulang pusasan. Ang tunog ng pag-click ng bakal ay umalingaw-ngaw, isang hudyat ng kanyang tuluyang pagkabigo. Amihan! Ang huling puno ng pighating sigaw ni Silas bago siya tuluyang hilahin palabas ng simbahan. Ang mga magulang ni Silas ay humahagulgol sa isang tabi. Ang kanilang mga muka ay puno ng kahihiyan. Ang ama naman ni Amihan, si Don Ricardo, ay mabilis na lumapit sa kanyang anak. Nag-utos sa kanilang mga security na gumawa ng daan. Walang salita, walang paliwanag, sabay silang naglakad palabas na parang isang pamilyang hari na umaalis sa isang magulong kaharian. Sa gitna ng lahat ng ito, nakaramdam si Liwayway ng isang kakaibang pakiramdam. Ito na ang hustisyang hinahanap niya. Nakita niyang bumagsak si Silas, ngunit bakit parang may kulang? Bakit ang tagumpay ay may lasang abo? Nakuha niya ang gusto niya, ngunit hindi sa paraang inaasahan niya. Hindi niya inakala na ang kanyang laban ay tatapusin ng ibang tao. Hindi niya inakala na siya ay isa lamang piyesa sa isang mas malaking laro ng kapangyarihan sa pagitan ni Silas at Amihan. Ang kanyang sakit, ang kanyang paghihirap. Ginamit lang pala. Biglang, ang atensyon ng mga natitirang bisita at ng mga media na nagsimula ng makapasok sa simbahan ay bumaling sa kanya. Siya na lang ang natitirang bida sa entablado. Ma'am Liwayway, anong masasabi niyo? Totoo po bang plinano lahat ni Miss Del Rosario? Anong susunod niyong hakbang? Ang mga tanong ay parang mga bala na sunod-sunod na tumatama sa kanya. Ang mga flash ng kamera ay nakakasilaw. Naramdaman niyang naninikip ang kanyang dibdib. Ang lakas na kanyang ipinon, ilang araw na ang nakalipas ay tila unti-unting nauubos. Nang akala niya ay guguho na siya sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Excuse me please, no comment for now? Isang kamay ang marahang humawak sa kanyang braso. Paglingon niya, nakita niya si Attorney Lino Valdez. Ang kanyang mukha ay seryoso at nagsisilbing panangga. Let's go, Liwayway, mahinang sabi nito. Ginawa ni Lino ang kanyang katawan na harang sa pagitan ni Liwayway at ng nagkakagulong mga tao. Dahan-dahan, inalalayan siya nito palayo sa altar, palayo sa mga matang mapanghusga, palayo sa mga tanong na wala siyang sagot. Ang bawat hakbang palabas ng simbahan ay isang pakikibaka. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Mayroon siyang kakampi. Nang sa wakas ay makarating sila sa parking lot at makasakay sa kotse ni Lino, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang pinto ng kotse ay nagsara. At kasabay nito, ang ingay ng mundo sa labas ay nawala. Nakahinga ng maluwag si Liwayway sa unang pagkakataon mula nang tumapak siya sa simbahang iyon. Isinandal niya ang kanyang ulo sa bintana. Ang kanyang katawan ay nanginginig dahil sa pagod at sa adrenaline na unti-unti nang nawawala. Tinitigan niya mula sa bintana ang Hacienda de Amor, ang lugar na dapat sana'y maging saksi sa isang masayang simula. Ngunit naging isang malagim na katapusan. Nakita niya ang mga taong nagmamadaling umalis, ang mga pulis, ang mga ambulansya na tila dumating para sa mga magulang ni Silas na hinimatay. Isang perpektong kalamidad. Ang ganti na kanyang pinlano ay natupad, ngunit sa paraang mas marahas at mas malupit pa kaysa sa kanyang naisip. Napabuntong hininga siya. Isang buntong hininga na may halong kaluwagan at pagkalito. Lumingon siya kay Lino
na tahimik lang na nagmamasid sa kanya. Sa mga mata nito, nakita niya ang pag-unawa at pag-aalala. Tumingin siyang muli sa nagkakagulong eksena sa labas, sa gumuhong pangarap ni Silas, sa nasirang reputasyon ng dalawang pamilya, at sa kanyang sariling puso na hindi niya alam kung ano na nga ba ang nararamdaman. Tapos na ba talaga? Tanong niya. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Hindi sigurado kung para kay Lino o para sa kanyang sarili. 6 na buwan. 6 na buwan ang lumipas mula sa araw na yumanig sa buong lungsod ng Talavera. Ang eskandalo sa Hacienda de Amor ay naging usap-usapan sa loob ng maraming linggo, laman ng bawat pahayagan at social media feed. Ngunit tulad ng lahat ng bagay, ang ingay ay unti-unting humina na hanggang sa ito'y maging isang malayong alaala na lamang para sa karamihan. Para kay Liwayway, ang 6 na buwan na yon ay isang mahaba at tahimik na paglalakbay. Sa tulong ni Lino, ang kaso ay naging mabilis. Ang deed of absolute sale ay ipinawalang bisa ng korte dahil sa malinaw na ebidensya ng panlilinlang o fraud. Ang titulo ng lupa ay opisyal nang naibalik sa kanyang pangalan. Si Silas naman, dahil sa kasong isinampa ni Liwayway at sa mga karagdagang kaso ng estafa na isiniwalat ni amihan mula sa kumpanya nito, ay nahatulan at kasalukuyang nakapiit sa kulungan. Ngayon, nakatayo si Liwayway sa gitna ng lupaing iyon. Ang lupaing naging sanhi ng kanyang pinakamatinding sakit. At ngayon, ang nagiging saksi sa kanyang dahan-dahang paghilom. Ang hangin ay sariwa, may dalang amoy ng damo at ng mga ligaw na bulaklak. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dinama ang init ng araw sa kanyang balat. Dito, malayo sa gulo ng syudad, nararamdaman niya ang kapayapaan. Nagsimula siyang maglakad patungo sa maliit at lumang bahay na gawa sa kahoy na nakatayo sa isang sulok ng lupain. Ito ang bahay kung saan siya lumaki. Maalikabok na ito at medyo kailangan ng ayusin, ngunit para kay Liwayway, ito ang pinakamagandang mansyon sa buong mundo. Sa mga nagdaang linggo, ginawa niyang abala ang sarili sa paglilinis ng bahay. Bawat walis, bawat pagpunas ng alikabok ay tila isang paraan ng pagtatanggal sa mga masasamang alaala ng nakaraan. Pumasok siya sa loob. Ang sahig ay kasing kintab na ng dati. Sa ibabaw ng isang maliit na mesa, may isang kahon ng mga lumang gamit na kanyang natagpuan. Kinuha niya ang isang litrato mula rito. Isang kupas na larawan ng kanyang mga magulang, nakangiti habang magkayakap sa ilalim ng puno ng mangga na nasa labas lang ng bintana. Hinaplos niya ang mukha ng kanyang ina sa litrato. Nay ni Tay, bulong niya. Nagawa ko po. Naipagtanggol ko po ang para sa atin. Isang butil ng luha ang pumatak, ngunit hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng tagumpay at ng matamis na pangungulila. Isang sobre na may selyo ng Bureau of Corrections ang nakapatong sa mesa. Dumating yon kahapon. Alam niyang galing yon kay Silas. Sa loob ng isang araw, hindi niya ito binuksan. Tila nag-iipon ng lakas. Ngayon, handa na siya. Dahan-dahan niyang pinunit ang sobre. Sa loob, isang papel na may sulat kamay ni Silas. Liwayway, sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Matagal ko nang gustong sumulat. Gusto kong humingi ng tawad. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Nabulag ako sa ambisyon, sa pera. Kung hindi lang sana dahil kay amihan, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Sana balang araw, mapatawad mo ako. Silas, binasa niya ang sulat ng paulit-ulit. Walang emosyon, walang galit, walang awa. Ang tanging nakita niya ay ang mga salita ng isang taong hindi pa rin kinikilala ang sariling pagkakamali at patuloy pa ring sinisisi ang iba. Dinala niya ang sulat sa labas ng bahay kung saan mayroon siyang sinimulang maliit na siga para sunugin ang mga tuyong dahon. Walang pag-aalinlangan, itinapon niya ang sulat sa apoy.
Pinanood niya ang papel habang dahan-dahan itong nilalamon ng apoy. Ang mga salita ng kasinungalingan at pekeng pagsisisi ay naging itim, umikot, hanggang sa maging abo na lamang at tinangay ng hangin. Sa paglaho ng huling piraso ng abo, naramdaman ni Liwayway ang isang malaking bigat na nawala sa kanyang dibdib. Tapos na. Ito ang tunay na pagsasara ng kabanata. Mukhang may nagpapalinis ng kaluluwa dito. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Napalingon si Liwayway. Nakatayo sa di kalayuan si Lino, may dalang isang bayong ng mga prutas at may isang mainit na ngiti sa kanyang mga labi. Lino, sumakmunben Lino. Sabi ni Liwayway, isang tunay na ngiti ang sumilay rin sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba ay abala ka? Nadaan lang, sagot ni Lino habang lumalapit. At naisip kong baka kailangan mo ng merienda pagkatapos magsunog ng masamang damo. Nagtawanan sila. Sa loob ng 6 na buwan, ang kanilang relasyon bilang abogado at kliyente ay naging isang matibay na pagkakaibigan. Si Lino ang naging sandalan niya sa mga panahong sinusubukan niyang muling buuin ang kanyang sarili. Sabay silang naglakad sa kahabaan ng lupain. Ang kanilang mga balikat ay paminsan-minsang nagkakadikit. Anong plano mo dito? Tanong ni Lino. Iginagala ang kanyang paningin. Hindi ko pa alam. Pag-amin ni Liwayway. Siguro, aayusin ko muna ang bahay. Tapos, titingnan natin. Ang mahalaga, naibalik ko na siya. Huminto sila sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Tumingin si Lino kay Liwayway. Ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso. Alam mo Liwayway, sa mga nagdaang buwan, nakita ko kung gaano kakatatag. Hindi lang sa pagharap sa kaso, kundi sa kung paano mo hinawakan ang sarili mo pagkatapos ng lahat. May galing ka sa negosyo, nakita ko yan sa paraan mo ng pag-iisip. Salamat, Lino, sagot ni Liwayway, bahagyang nagulat sa papuri. Hindi lang yan papuri, sabi ni Lino. May proposal ako sa'yo. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Magsisimula na akong magtayo ng sarili kong law firm, mas malaki kaysa sa dati, at kailangan ko ng isang taong mamamahala sa operations, isang taong mapagkakatiwalaan ko, isang partner. Napatitig si Liwayway. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mas mabilis. Isang bagong simula, isang alok na hindi niya kailanman inasahan. Gusto kong ikaw ang maging partner ko, Liwayway. What do you say? May mo, isang taon na ang lumipas. Ang panahon ay naghilom sa mga sugat, nagpatibay sa mga pundasyong gumuho, at nagbigay daan sa mga bagong simula. Sa conference room ng Valdez and Alcantara Law Firm, ang boses ni Liwayway ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Nakaupo siya sa dulo ng isang mahabang lamesa na papaligiran ng mga batang abogado at paralegal. The motion for reconsideration has been denied as expected, sabi niya habang itinuturo ang isang dokumento sa malaking screen. So, we proceed with our primary strategy. Attorney Salcedo, I want you to focus on the pre-trial brief. Paralegal Reyes, please consolidate all affidavits by tomorrow. We need to present a case so strong that they will have no choice but to offer an amicable settlement favorable to our client. Ang lahat ay tumatango, masigasig na nagsusulat sa kanilang mga notepad. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanilang mga kilos. Mayroon silang buong tiwala sa babaeng namumuno sa kanila. Ang dating Liwayway na takot at nag-aalangan ay isa na lamang malayong anino. Ang babaeng narito ngayon ay isang managing partner. Matalino, desidido, at iginagalang. Pagkatapos ng pulong, habang isa-isang nagsisilabasan ang mga kasamahan, naiwan si Lino, na tahimik na nakaupo sa isang sulok at nagmamasid sa buong pagpupulong.
Impressive as always, partner, sabi ni Lino. Isang ngiti ng paghanga ang nakapinta sa kanyang mukha. Napangiti si Liwayway. Lumapit siya at umupo sa silyang katabi nito. Ang kanyang profesional na anyo ay napalitan ng isang mas malambot at pamilyar na ekspresyon. Natututo lang sa pinakamagaling, sagot niya. Hindi, pagtatama ni Lino. Hindi yan tinuturo, Liwayway. Nasa loob mo na yan. Kailangan mo lang ng tamang pagkakataon para lumabas. Isang komportabling katahimikan ang namagitan sa kanila. Ito na ang kanilang naging normal. Ang madaling pag-uusap, ang mga tingin na puno ng pag-unawa, ang isang relasyong itinayo hindi sa mga matatamis na pangako, kundi sa pundasyon ng paggalang at pinagsamahan sa isa sa pinakamadilim na kabanata ng buhay ni Liwayway. Kumusta na pala ang lumang bahay? Tanong ni Lino. Malapit nang matapos ang renovation. Masayang sagot ni Liwayway. Gusto kong manatili ang dating itsura, pero mas matibay na. Sa susunod na buwan, siguro pwede na akong lumipat doon. Good, sabi ni Lino. You deserve that peace. Tumayo na si Liwayway. Mauna na ako, Lino. May dadaanan pa ako. Mag-ingat ka, sabi ni Lino. Ang mga salitang simple, ngunit sa pagitan nilang dalawa, ito'y may mas malalim na kahulugan. Hindi umuwi si Liwayway sa kanyang apartment sa syudad. Sa halip, nagmaneho siya patungo sa lugar na tinatawag na niyang tunay na tahanan. Ang lupain ng kanyang mga magulang, dapit hapon na, nang siya'y dumating. Ang bahay na dati luma ay nakatayo ng muli. Pininturahan ng puti at napapaligiran na ngayon ng isang hardin na puno ng mga bulaklak. Ngunit hindi siya pumasok sa loob. Sa halip, naglakad siya patungo sa pinakamataas na bahagi ng lupain kung saan tanaw ang buong silangan. Umupo siya sa malambot na damuhan, niyakap ang kanyang mga tuhod at hinintay ang pagsikat ng araw, habang ang kadiliman ng gabi ay dahan-dahang nagbibigay daan. Sa mapusyaw na kulay ng bukang Liwayway, nagnilay-nilay si Liwayway. Naalala niya ang babaeng durog na durog 1 taon na ang nakalipas. Ang babaeng inakala na ang pag-ibig ng isang lalaki ang bubuo sa kanya at ang pagkawala nito ang wawasak sa kanya. Ngunit sa kanyang pagbangon mula sa abo ng pagkakanulo, natuklasan niya ang isang katotohanang mas makapangyarihan. Hindi si Silas ang sumira sa kanya, at hindi rin si Lino ang bumuo sa kanya. Siya mismo. Natagpuan niya ang kanyang lakas sa gitna ng kanyang kahinaan. Natutunan niyang ipaglaban ang sarili. At sa proseso, hindi lang niya nabawi ang 1 piraso ng lupa. Nabawi niya ang kanyang buong pagkatao. Habang ang unang sinag ng araw ay dumampi sa kanyang mukha, isang tunay at payapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang liwanag ay kumalat sa kalangitan. Tinaboy ang mga huling anino ng gabi. Ang pangalan niya ay Liwayway. At sa wakas, pagkatapos ng mahabang gabi ng kanyang buhay, dumating na ang kanyang sariling umaga. Hindi na niya kailangan ng sinuman para maging buo. Siya mismo sa kanyang sarili ay sapat na. Siya ang sarili niyang Liwayway. At dito po nagtatapos ang matapang na kwento ni Liwayway. Mula po sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa paglalakbay ninyo kasama si Liwayway mula sa kanyang pinakamadilim na gabi hanggang sa kanyang pinakamaliwanag na umaga. Bawat kabanata ng istoryang ito ay isinulat ng may pag-asa. Pag-asa na sa pamamagitan ng kanyang kwento, mayroong kahit isang pusong sugatan na makahanap ng lakas upang muling tumayo at lumaban. Sapagkat ang kwentong ito ay isang paalala na ang ating halaga ay hindi nasusukat sa pagmamahal na ibinibigay sa atin ng iba, kundi sa pagmamahal na kaya nating ibigay sa ating sarili. Ito ay paalala na ang bawat pagtatapos, gaano man kasakit, ay isang pagkakataon para sa isang mas magandang simula.
Inaanyayahan po namin kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Ano ang pinakamahalagang aral na inyong natutunan? Naway ang kwento ni Liwayway ay maging inspirasyon sa ating lahat. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-ibig. Nagmamahal, Kwentong Puso TV.